Ngayon, yung mga vlogger ni Marcos, hirap na silang ipagtanggol yan si Marcos kasi wala naman silang may pagmamalaki. Ano yung pagmamalaki niya? Yung pagiging bangag niya. Diba? Ano yung pagmamalaki niya? Yung pagiging lutang niya? Ano yung pagmamalaki niyo? Yung pagiging ano niya? Utal-utal niya? Iyon ang problema. Diba? Ano yung pagmamalaki niyo? Yung pagiging ano niya? Yung pagdugo ng bibig niya? Wala kayong ipagmamalaki, kaya kahit anong sabihin nyo, puro na lang kasinungalingan. Kasi nga, yung Marcos administration, walang nagawa. Pero eto na nga hindi na si Pangulong Duterte o hindi na ang mga Duterte. Si Pastor Kibuloy. Mas marami pang nagawa si Pastor kaysa sa administrasyong Marcos. Yan ang totoo. Talagang matindi itong paghahanda ng team BP Sara Duterte dahil meron silang 16 na mga abogado. Grabe, at saka mga mga dekalidad, parang tulog sigarilyo nga mga attorney Fortune, mga gano'n. Mga Ibig sabihin, malupit talaga ito mga matitindi, mga dekalidad. At sobra din maghanda, naghahanda rin yung panig na prosecution. May pinaghahandaan sila at meron silang bagong tagapagsalita. Ito si Attorney Bucor. Bukoy. Bucol. Ano ba? Bucor, Bucol? Bukoy. Si Attorney Bukoy. Ito, pag tinignan po natin, parehas kampo naghahanda. Si BP Sara naghahanda siya para harapin ang mga paratang sa kanya sa impeachment court. Ito sila Tamba, talagang dadalhin po ito sa trial by publicity. Yes. Kasi isipin mo, meron silang bagong tagapagsalita, yung Pitit. Si Princess. Attorney Princess. Pitit ba? Tapos meron silang bagong kinuha naman ngayon, to si Bucor, Attorney Bucor. So, instead na naghahanda sila ng mga abogado para in preparation dun sa impeachment na matagal nilang sinisigaw, dito sila naghahanda, tagapagsalita. Ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House na kailangan na meron siya spokesperson na duwag magsalita. Ano mo ba na to si Tambaluslos sa pinsan niya Talagang siguro nasa lahi nitong mga ito, yung mga duwag magsalita. Medyo siguro, tama siya ako, naniniwala ako kay Tatay Digo, medyo kulang dito Weak talaga to mga to. Kaya kailangan nila ng tagapagsalita. Pero humanda po tayo dahil hindi talaga itong administrasyon natin, parehas yung magpinsan. Itong si Bongbong at saka itong kanyang pinsang si Speaker, hindi talaga para ayusin ang administrasyon or harapin yung mga dapat harapin na where it counts. Yes. Ang talagang laban nila dito ay magpabango sa publiko. Yes. Binala niya dito si Attorney Claire. Anong purpose ni Attorney Claire? May binabanggit ba si Attorney Claire na magandang programa? Or wala purong patutsada? Di ba? So, ang ginagawa nila dito, parang yung bahay na puno ng basura, puno ng buhaya, puno ng kalat, hindi inaayos yung bahay. Puro pagpipintura. Puro panglabas ang kanilang asta. And it shows yung loob ni Tambaluslos, ito ni Mr. Speaker, talagang pinapakita na hindi nila gustong ipanalo yung impeachment kasi alam nilang wala silang kapanapanalo. Una, let's admit, wala silang numero. Yes. Pangalawa, wala talaga silang ebidensya. So, alam nila, this will be an uphill climb. Talagang talo sila dito sa sitwasyong na to. Lalaban sila sa ingay. Until now, iniisip ko, anong purpose nitong Attorney Bucor na to? Hindi ko maintindihan, partners. Sa akin, the way I see it, talagang tama yung sinabi mo Hindi ito naman talaga yung pagpapaganda sa Pilipinas ang purpose nila kung bakit sila nandyan, kundi ang magkaroon ng kapangyarihan or manatili sa kapangyarihan. Kasi kung sila ay tapat sa kanilang mga tungkulin, hindi ka makakarinig salita, partner Kung sila ay talagang tunay natutulong sa mga Pilipino, you will not hear words from them. Instead, gagawa sila ng hakbang, gagawa sila ng action. Kasi sabi nga, action speaks louder than word. Kaya lang dito, baligtad Yung words nila,
ay louder kaysa doon sa ano nila, sa action nila. Kasi kung mapapansin natin, hindi ko nga alam kung hindi ko alam kung si Pangulong Bongbong Marcos alam niya yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Kasi sa bawat salita niya, matatawa ka talaga na para bang ang animoy walang problema sa Pilipinas. Animoy parang nasolusyonan na nila ang problema sa Pilipinas na wala naman silang ginagawa. And when it comes to impeachment of VP Sara Duterte, they will make way. They will make, alam na natin na wala silang kapanalo, pero alam mo naman, yung mga galawan nila, yung mali, ginagawa nilang tama, baka gumawa silang kapamaraanan sa kanilang administrasyon para tuluyang mapabagsak si VP Sara Duterte. Kaya nga iniisip ko yung nangyari kay Chief Justice Corona, 'di ba? Na pwedeng ulitin 'yun Pwede nilang ulitin gawin. Kaya lang ang problema dito, ang kalaban nila ay ang taong bayan, no? Pag ginawa ulit nila 'yon, makakalaban nila ang taong bayan. Pero ang problema kasi dito, wala naman silang pakialam sa taong bayan Hindi nila pinapakinggan kung ano man ang marinig nila, pasok dito sa kaliwa, labas sa kanan. So parang wala wala na silang wala na silang pinapakinggan, hindi na sila nahihiya at talaga naman kung ano yung gusto nila mangyari, yun ang gagawin nila, mapatama man yan, labag sa batas o hindi. Alam nyo, may sinabi nga yan si Auntie Claire. Ang panahon ng tag-ulan ay panahon naman talaga ng tag-ulan. Oo, yun tama siya doon. Ang panahon ng tag-ulan ay masasabi nating tag-ulan. Ang lalim. Para makikita mo talaga dito na parang parehas talaga sila nung amo niya Kasi parehas sila nung sinasabi, hindi mo maintindihan. Yes. At isa pa nga dyan, yung patungkol dyan sa impeachment, hindi ko rin na maintindihan dito sa mga kongresista na to. Kasi isipin mo naman, binalik nga yan sa inyo ng Senado para ayusin. Para mag motion for clarification. Ang ginawa nila, imbis na ayusin, nagpamisa, pinabasbasan, at ang malupit pa dyan, sigaw ng sigaw at tahol ng tahol dyan sa sa media. Pamidya kayo ng pamidya. 'Di ba? Ilang araw na yan dyan nasa inyo? 7 days? 7 days? 9 days? Ilan na ba yan? Imbis na yung mga panahon na yun, dapat dyan, ginugugol nyo dyan sa impeachment, article of impeachment na yan, imbis na ayusin nyo, ang ginawa nyo, nagpamidya kayo nagpamidya. Sa media kayo nagsisigaw. Di ba na nga yan convene na nga yan di ba? Ibig sabihin, nauumpisahan na yung impeachment na yan. Ang gusto lang na mangyari ng Senado, ayusin nyo kasi nga alam naman natin na mali Alam naman natin na unang-una mali. Tapos pangalawa wala kayong bilang. Tapos yung 4 na impeachment pa nga, 'di ba? Kaya binalik sa inyo 'yan para ayusin nyo. Ang problema, hindi nyo inayos. Sigaw lang kayo ng sigaw. 'Di ba? Yung mga bagay na dapat yung inuuna. Kung talagang masasabi natin na may bigat 'yan o talagang yung impeachment na 'yan mai-impeach si VP Sara, dapat asikasuhin nyo. Hindi Ang ginagawa nyo lang, nag-iingay kayo para nga naman magmukhang pangit sa taong bayan. Kasi, ang papalabasin nyo dyan, ang Senado ang may ayaw Imbis na kayo gusto nyo, ma-impeach o matrial. Nag-convene na nga, umokay na ang Senado, nagsimula na. Nung binalik sa inyo, pinapalabas nyo ang Senado, parang ayaw namin. Kaya namin binalik, kaya binalik sa amin. Imbis na, ayun nga, ang ibig ko sabihin, hindi hindi dapat bunganga ng bunganga. Huwag kayong salita ng salita kung wala namang kung wala namang laman. Puro lang kayo ganyan, puro lang kayo public hearing. Pagdating diyan sa kaya nga mapapansin natin ang layo talaga nung pantay naman yan sila ng power. Medyo nakakatakot nga yung di ba? Ang tindi nung 16 panel, 16 na abogado nitong si BP Sara.
Tapos 'di ba sino yung pinagmamalaki nila dati sila De Lima, Si Jokno. Jokno. si Chua. Oo. Kaya gusto ko na rin matuloy para meron akong pagtatawanan. Talagang paglalaruan sila nitong mga to. Tsaka isa pa, Mukhang naduduwag na sila rin isa pa coach, pinahiya nga yan si Ontiveros ni Tolentino. Kasi lagi niyang sinasabi yung patungkol sa US. Ang daming senador ng US. 100. Iko-compare niya dito na sinasabi nga ni Senator Tolentino, 12-12 ang senador. Every 3 years nagpapalit yan. Yes. So, kailangan ng boto at least 16. Hindi nga po pwede pag nagpalit. Ayan nga ang problema. Itong si Risa Ontiveros, puro na lang sa US kasi. Nako, ewan ko sa'yo. Pero kasi may sila dyan eh. Siyempre, yung side ng mga congressman, pagtatanggol nila yan, na tama sila. Normal. Yung parte ng mga senador, pagtatanggol nila, ginawa namin to. It means, para sa kanila, Tama yun. Tama yun. Oo. Sino magdi-decide? Doon kayo sa Supreme Court kasi sinasabi, punta kayo Supreme Court. Di ba? Ang ginagawa nito, instead na pumupunta sa Supreme Court, nagsusumbong kay Facebook. Pahuli natin kay Torre. Sa media nagsusumbong. Puro media eh. Di ba? Alam mo, susunod yan, hindi ako magugulat, isusumbong nila kay Tulfo. Tulfo na. Hindi, mas mabilis magsumbong ngayon kay Torre. Wala pa, hindi pa natatapos nga yung yung direction na nandun na yung police eh. Isumbong mo kay Torre. Isumbong mo kay Torre, ang bilis umaksyon. Ay, panis si Tulfo, no? Panis si Tulfo, hindi pa natatapos yung instruction ni Torre. Nandun na yung police, kung saan niya pinapupunta. Ang lupit, di ba? Seryoso partner, ang nakakatakot lang dito sa gobyerno ito wala silang kumbaga, walang imposible sa kanila eh. Kahit mahirap gawin, kahit labag sa batas, ginagawa nila. Kasi ito katulad na lang halimbawa, may mga hindi karapat dapat na maupo sa posisyon. Katulad na lang halimbawa, noong convicted na si Franz Castro, pero nakaupo pa. At mayroong mga question sa citizenship, nakaupo, hindi nila binabanatan kasi kakampi nila. Pero, yung mga kalaban nila, na wala naman talagang ginagawa na kasalanan sa bansang Pilipinas, yung talaga dinidikdik. Kasi yung leaning, hindi towards sa kanila. Katulad na limbawa nito, kinansilala ng COMELEC, Second Division ng rehistrasyon ng Duterte Youth Party List. Ngunit, may pagkakataon pa itong umapila sa COMELEC Bank. Samantala, si COMELEC Chairman Attorney George Garcia ay nakusahan naman ng tangkang panunuhol sa isang kandidato noong nakaraang halalan. Si Margot Gonzales ang magbabalita. Sa botong 2-1 ng COMELEC Second Division, kansilado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Ang desisyon ay kaugnay ng issue sa accreditation ng party list kung saan inagkusahan itong hindi nagsagawa ng publication na isa sa mga pangunahing requirement ng komisyon. Una nang sinuspende ng National Board of Canvassers ang proklamasyon ng Duterte Youth at sa kasong ito. Nilinaw naman ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na maaari pang magsumite ng motion for reconsideration ang nasabing party list. Ibig sabihin, wala pa itong agarang epekto at maaari pa rin itong maiproklama, lalo na kung may papaliwanag ng maayos ng kanilang panig kung bakit kailangang baliktarin ng dibisyon ang kanilang desisyon. Magiging final lang, magiging executory 5 araw pagkalabas nitong desisyon. Maliban na lang kung mayroong motion for reconsideration. After almost 5 years na nakapending yung kaso na yan. Si Ronald Cardema, Chairman ng Duterte Youth, may buwalta naman sa mga COMELEC Commissioner na bumoto para sa kanselasyon. Kasaysayan ng bansang ito, huwag niyong kakalimutan yung pagbumuka at pangalan ni COMELEC Commissioner Nelson Celis at Noli Pipo. Saan kayo nakakita na yung boto ng dalawa ay mas matindi pa sa boto ng lampas 2 milyong Pilipino. Yung presiding commissioner, si Commissioner Ray Bulay, ang ganda nung sinabi niya, siya ay nag-dissent mismo doon sa sinabi nung 2 junior niya. Bakit? Ang sinasabi kasi nung dalawa, ni Celis at ni Pipo, unang-una, kulang daw yung requirements ng Duterte Youth Party List. Hindi daw ito nag-publish at hindi daw ito nag-hearing bago ito na-aprobahan. Ang sabi ni Presiding Commissioner mismo, Ray Bulay, nasa batas natin na ang magpapublish ay COMELEC. Hindi naman yung party list. Minsan, dahil gusto makabawas ng gastos ng COMELEC,
yung nakasaad sa batas na yon ay dinedelegate niya, inuutos niya sa party list. Kayo mag-publish ng inyong pangalan. Ang problema, hindi naman dinelegate ni COMELEC sa Duterte Youth Party List. Walang order to publish. Samantala, ang natalong congressional candidate sa Bohol na si Jordan Pizaras naghain ng petition for certiorari laban sa COMELEC sa Korte Suprema upang questionin ang naging resulta ng halalan. Ibinanyag ni Pizaras na sinubukan umano siyang suhulan ni COMELEC Chairman George Garcia upang manalo sa eleksyon. Noong October 2024, dumalo umano siya sa opisina ni Garcia para sa isang courtesy call. Dito raw siya sinabihan na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo. Naniniwala si Pizaras na ito rin ang naging karanasan ng ilang kandidato kaya hindi na raw nangampanya ang iba. At that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Pero hindi niyo po ba nilinaw mismo kung Hindi ko nilinaw. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Pero saan po nag-end yung conversation na? Nag-end kami kasi iniba ko na lang yung topic. Tingin po natin, kaya tayo natalo is kasi hindi tayo... Hindi yun. Ang pag-conduct sa eleksyon yan ang tone ng pag-conduct ng eleksyon. Pera. Si Atty. Harold Respicio ang magsisilbing testigo naman sa inihaing petisyon kung saan ibinanyag niyang gumamit umano ng hindi otorisadong software ang COMELEC para manipulahin ang resulta ng halalan. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangang ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pizaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? Bahagi umano ng kanilang hiling sa Korte Suprema ang madisbar si Garcia. Samantala, bukas naman ng COMELEC chief sa inihaing kaso sa Korte Suprema. Ayon sa kanya, mas mainam na dumaan ito sa tamang proseso upang maipaliwanag ng maayos ang panig ng kanilang kampo kaysa pag-usapan lamang ito sa social media. Panawagan pa ng opisyal, huwag gamitin ng COMELEC para sa pansariling interes o promosyon. Hindi na po natapos kasi yung issue niya. Pagka nasasagot, kapag mayroon na naman mga panibagong issue, hindi na lang po natin sasagutin yung mga bagay na ganyan. Total naman, alam niyo po, social media kasi ang approach niya eh. Sa social media kasi, napakahirap yung nag-impose ng ethical standard. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Marco Gonzalez, SMN9 News. Ang dami ng anomalya nito si... George. Oo, ito si George, no? Isipin mo, tama ka, sinabi mo, partner, yung may questionable yung citizenship, di ba napansin? Yes. Nanahimik siya nung panahon itong pinsan ni Claire. So si Castro na convicted child abuser, pero nakaupo. Di ba? Tapos, kinu-question niya sa Supreme Court yung recount. May recount. Anong ginawa? Binura. Tapos may anomalya pang di umano na... 300 billion? Bilihan. Nako po. Oo. Oo, meron pa yan dati. Delicates, partner. 300 billion. So, ang sinasabi niya dito, wag dalhin sa social media. May punto siya doon. Wait ka lang, kasi andyan na eh. Andyan na. So, antayin mo lang kasi kayo nakaposisyon in time. No, kasi nawalan na ng tiwala ang taong bayan dito sa COMELEC. Humihingi ng manual recount. Anong sagot mo? Binura mo. So, ba't ka nagmamadali? Questionable pa nga yan sa utak ng tao. Wala silang tiwala sa mga nahalal ngayon. Hindi yan ang... wala silang mandato galing sa taong bayan. Kung titingnan natin, dahil galing sa dayaan. O, tapos ganyan-ganyan ang reaction nitong si George Garcia. Dapat nga, itong si George Garcia, dapat nga magkusang loob na. Masyado nang yung bulilyasong nagawa mo,
Masyado. Sobra nang nakakahiya. Over. Kaya lang ito medyo, palagay ko, makapalang mukha nito. Kapit patalim, kapit tuko eh. So, hindi ko alam saan pupunta ang itong 2028 election natin kung siya pa ang nandiyan dyan. Nako, delikado partner. Kasi ito lalo pang tumindi ang agam-agam ng taong bayan dahil dito sa mga nangyayari after 1 month after the election, ano? Una, yung mga bumoboto, ibang pangalan ang lumalabas. Yung mga binoto nila, hindi lumalabas doon sa resibo. Pagkatapos naman, nung botohan, nabawasan ng 5 milyon yung mga boto ng mga kandidatong nasa taas. Then now, dahil doon, nagkaroon ng panawagan ng manual recount. Pero tama yung sinasabi mo, partner hindi pinapansin ni George Garcia at parang, parang lipad hangin, dinidedma lang niya. And ngayon, meron tayong nabalitaan kanina na dinidelete yung mga files ng 2025 election, which is dapat hindi nila dinidelete. Kasi kung may magreklamo, paano iimbestigahan yan kung dinidelete nila yung mga files? So ito ba ay patunay na totoo yung agam-agam ng mga Pilipino na nagkaroon ng dayaan? Dahil nung nag-file itong si Atty. Respicio ng disbarment case at itong panunuhol, suhulan, bribery, ay bigla naman na nagkaroon ng deletan ng files. Bakit? Meron ba kayong gustong hindi malaman ng taong bayan? Kaya dinidelete yan? So unang-unang mga partners, this is the very first time na nagkaroon ng deletan ng files after ng election. So, ano ibig sabihin nito? Madadagdagan ulit yung agam-agam, yung palaisipan ng taong bayan. Kasi bakit mo i-delete, di ba? May gusto ka bang itago? O, kasi dito sa Pilipinas, ang mga politiko natin, ang mga personalidad natin, mga walang modo mga walang hiya. Gumagawa sila ng kapamaraanan para malusutan yung problema na nagagawa nila. Kasi dito, di ka na makakatanggi, partner. Matatalino ng mga Pilipino Matatalino na mga Pilipino. Pag nakita nila na may medyo may question itong kilos mo, itong ginawa mo, kukwestiyonin ka talaga. So ito naman, na kinu-question, gagawa ng kapamaraanan para hindi sila mabuko. Magdidilitan or kung ano-ano mga paliwanag. Katulad na ginagawa ni George Garcia na habang tumatagal, parang nagiging yung buwisit ko kay Marcos, parang napupunta na rin dito ngayon kay George Garcia, partner. Kaya nga kinu-question ito maraming tao, ng taong bayan. Dahil, di ba ito abogado ni Marcos? Dati. Na doon sa dayaan. Di umanong dayaan. Tapos, ngayong kinu-question yung dayaan din sa kanyang administrasyon, sa kanyang COMELEC, ang kanyang hakbang, magbura. Yes. Medyo kaduda-duda yun. Ikaw ba ay natuto doon sa dayaan before, kaya nung ikaw ay naupo, ikaw naman ang naging kasangkapan ng dayaan. Dahil yung pagbura mo, questionable talaga yan. Kahit anong ikot-ikutin dyan, mali yun. Oo. Okay na daw siya Hindi niya na daw sasagutin. Yun lang. Ayun sagot niya. Hindi ko na sasagutin niya kasi pag sinagot ko, magsasalita na naman sila. Hindi nga. Ang gusto nga ng taong bayan yung manual recount Diba? Ayan ang panawagan manual recount. Imbis na mag-manual recount ka, ang ginawa mo, binura mo. Tapos meron pa silang dito nakalagay by the Data Protection Act. Ayun nga ang sinasabi ko nga lagi, pagpabor sa kanila yung batas o pagpabor sa kanila yung sitwasyon, okay lang. Pero pag hindi sa kanila pabor, kagaya itong under Section 31 of RA number 9369, yung manual recount nga, ayaw nila. Hindi sila sumasagot. Ngayon, ito naman pagdating naman dito sa Duterte Youth, parang natutunog-tunogan natin to na, kasi ang Gabriela talo Oo. Ayaw naman nating isipin na baka may connection sila ni Garcia, George Garcia, itong Gabriela party list. Parang gano'n ang nalabas kasi pag na-disqualified itong Duterte Youth, baka magkaroon ng upuan itong Actually, tama diba? ka. Gabriela kasi natanggal na yan sila At ito pa,
Isa pa nga dyan sa pinakamalupit na masasabi natin, itong Duterte Youth, yung kaso nito, yung sinasabi nilang parang issue nito, matagal na. Tapos ngayon lang nila binubuhay. Parang kagaya niyang kay Pastor, di ba? Matagal ng patay na kaso, binuhay na naman nila dahil nga gusto nilang magka-problema tong kalaban nila sa politika. At imbis na ito yung paupuin, iproklama nyo, bakit hindi nyo unahin yung nakaupo dyan na convicted? Tama. Maganda yung sinabi nitong sa comment section. Sabi niya, nung binanggit ni BP Sara na panalo yung Duterte, ang reaksyon nitong si Garcia, burahin. Ang tindi, no? Pero malaman yung binanggit ni ni BP Sara, and I'm with her. I totally, completely believe BP Sara. Nung sinabi niyang panalo tong Duterte, panalo talaga ito. Hindi naman magsasalita si BP Sara ng ganyan-ganyan lang. Alam niya yung alam niya yung totoo. Kasi alam niyo, nung si BP Sara umikot-ikot, hindi naman niya naglantaran ng inisa-isa yung Duterte. Pero nung pagkatapos ng eleksyon, sinabi niya, panalo yung Duterte. So nakakalungkot, anong mangyayari sa Pilipinas? Uulitin ko. Until nandiyadyaan yan si Garcia pagdating sa 2028 election. Malamang partner, no? Kung pababayaan natin ito, malamang sa alamang, sa 2028, ganito pa rin ang sasapitin natin. Mabuti pa, wag na magkaroon ng eleksyon. Ituro na lang nila kung sino gusto nilang paupuin. Kasi magkakaroon tayo ng eleksyon, papagurin mo yung tao. Di ba? Gagastos ka pa. Gagastos pa yung gobyerno para sa eleksyon. Pero may gusto rin naman pala silang panalunin. Nasaan pa yung tinatawag nating demokrasya, mga partner? Yan ang problema sa atin dito sa Pilipinas. Kasi masyado tayong kapit na kapit sa kapangyarihan eh. Yun ang problema natin. Kaya dapat ma-educate natin yung mga kabataan ngayon. Although matatagalan, bago tayo makarecover, na ma-educate yung mga kabataan para gumanda yung kabuhayan ng Pilipinas, umunlad ng Pilipinas. Kasi ngayon, sa sistema ng pamumulitika ngayon, wala. Kailangan mo talaga ng overhaul dito, magmula sa barangay tanod hanggang sa presidente, lilinisin mo. Kasi kung hindi mo lilinisin yan, paulit-ulit lang. Ganito at ganito ang mangyayari, paulit-ulit lang ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya tuloy ang reaksyon ng taong bayan tungkol dyan. Wala silang tiwala na sa eleksyon. Ayaw na nilang umabot ng 2028. Yan talaga, magbasa kayo sa social media, tingnan ninyo yung pulso ng taong bayan, ayaw na. Nakatingin na sila, alam mo, as early as now, nakatingin na sila kay BP Sara. Ito po hindi tayo nagtatawag ng kung anong rebellion or etc. Ito po ay sinasabi ko yung puso ng taong bayan. Hindi po AI to. Totoo po ito. Galing po sa taong bayan nito. Yeah. Inaantay na nilang umupo si BP Sara. Even before 2028, wala na silang, hindi na nila kayang mag-antay. Sila po yan. Partners. Tsaka ang weird kasi, mga partners, isipin mo na lang yung si Pangulong Duterte, ang taas ng trust rating. Si BP Sara, ang taas ng trust rating. Tapos hindi nanalo yung Duterte. Kaya magtataka ka eh. Doon pa lang, alam mo na kitang-kita mo na talagang malakas yung Duterte. Kasi in-endorse ni Pangulong Duterte. Ganon din si BP Sara. Imposibleng hindi manalo. Kasi sa trust rating pa lang, nakikita na natin kung gaano sila kalakas. Yes. Kaya malaking pandaraya talaga tong nangyari na to at alam naman ng bawat Pilipino na totoo yan. At ito pa nga, dumagdag pa yan pabura-bura ninyo. Oo. Sa totoo lang, kung wala silang tinatago, automatically, papayagan nila na mag-manual recount. May umako na nga na magbibilang Walang gagastusin ng gobyerno Pero ayaw pa rin nila. Kasi, baka may tinatago. Pero regarding sa issue nito, mga kababayan, nagbigay ng tugon si House Spokesperson Attorney Princess Abante kaugnay sa aligasyong tumanggap umano ng pabor ang 215 kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Panoorin natin ang video ito. Siguro dapat
maging klaro tayo dun sa mga paratang na ganyan. Hindi pwedeng dinadaan lagi sa intriga yung mga ganitong aligasyon, lalong-lalo na pag ang sinasabing aligasyon ay paninira hindi lang sa integrity nung individual na representante na pumirma, kundi mismo doon sa institution na kinabibilangan ng mga representanteng ito. Nung sila ay pumirma at sumumpa, kasama dito yung pagsasabi na sila ay binasa nila at naintindihan nila at pinapatunayan nila na sila ay sang-ayon para ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara at i-transmit ito sa Senado. Tungkol naman sa may nakuhang favor or bayad ang ating mga representante, naniniwala ako na yung 200 plus na congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma hindi para sa halaga o anumang pabor na makukuha, pero para sa paninindigan, sa sarili nilang paninindigan. Baka masyado na silang nasanay na lahat ng galaw ng kanilang mga kampe ay kailangan may bayad. Pero dito sa Kongreso, dito sa Kamara, hindi ganyan ang mga miyembro ng Kamara na kailangan bayaran para gumalaw. Ang importante, meron silang integrity at meron silang paninindigan sa kanilang mga desisyon. Ayun, parang may kahawig eh. Oo. Pagka nakapikit ka, ang ganda eh. Diba? Kaya napakinggan eh. Pag gano'n, Ini-imagine mo. Ba't sino yung nakapikit? Hindi, maganda kasi yung boses. Ito yung sinasabi ko na itong mga ito, diba, diyan sila nakafocus eh, as spokesperson dito, tagapagsalita dito. Tapos, sinasabi pa nila na ayaw nila ng bardagulan, pero sila nagsisimula. Pero may binanggit dito, ito, diinan ko lang ito, no? Na yung patungkol dito sa suhol, kapalit pirma. Kaya na, suhol, sabi ni Chanco, para kapalit pirma sa pangalang proyekto or funds. Pero sa totoo, pork barrel. Ngayon, magtatalo-talo tayo dito. Nung tinanong dito si Attorney Princess, ang sagot niya, naniniwala ako, yan ang sabi niya, naniniwala ako na hindi pumirma yung mga congressman dahil sa may kapalit. Una, Attorney Princess, wala kaming pakialam sa paniniwala mo. Ang tanong, totoo bang may binigay kapalit pirma? Kasi sinabi niya rito, naniniwala siya, ito tingnan niyo mabuti, naniniwala siya, pumirma sila hindi dahil sa may binigay. Pumirma sila dahil sa paninindigan. Ang sabihin mo, meron bang binigay or wala? Gusto naming marinig sa inyo, hindi yung paniwala mo. Ang gusto naming marinig sa inyo, i-deny mo kung nagkabigayan o wala. Hindi kung pumirma sila dahil may kapalit. Tingnan mo, hindi niya madiretso kung nagkabigayan or wala. Ang issue niya yung patungkol doon sa paniwala nila. Hindi yun. Bigyan ko kita isa pang halimbawa na halos parehas nito. May lumabas na video na nagpupulburon si Marcos. Diba? Ang sabi nila, AI. Sabi nung kabila, hindi AI. Ako po, hindi ko sinakyan yung issue na yon. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung AI yon or hindi AI. Pero tatandaan po natin, ang tanong dito, dapat hindi sinabi ni Marcos o ni Claire o kung sino man, oy, AI yan. Hindi dapat ganun ang sagot. Ang sagot dapat, AI yan. At hindi ako nagpupulburon. Kahit saan tayo makarating, lalabanan ko kayo ng hair follicle test. Kaya doon tayo nawala eh. Yung issue rin nung kay Bato. Diba? Ano yung issue nung kay Bato? AI. Hindi po issue yun ng AI. Ang issue dito, katotohanan ba
ng puso ng taong bayan yung sinasabi doon sa video. Anong gugustuhin mo? Ako, halimbawa, mag-share ng AI or isang vlogger o isang politiko na binayaran para magpakalat ng fake news. Hindi totoo, pero ikinalat. Gaya ng ginagawa ng marami sa kabilang kampo, sa kabilang baryo, sa kabilang parlor. Ano, fake news na bayaran? O yung totoong AI? Diba? Yun ang sagutin ninyo. Kailangan liwanagin nyo sa taong bayan. Direct to the point po tayo. Again, wala kaming pakialam sa paniwala mo. Paniwala nyo o yung paninindigan nyo. Ang tanong, nagkabayaran ba sa pirma? Nagkabigayan ba? Ayun. Partner, kasi nagsimula yan, di ba? Yung impeachment na yan, yung nagkulong sila sa isang kwarto diyan sa Kongreso. Tapos, paglabas doon, may botohan na lang nangyari. So, doon pala, magtataka ka eh. Huwag nyo nang gawin gawing tanga yung mga Pilipino. Kasi, anong ginawa nyo doon sa loob? Di ba? Kung talagang buo ang loob ng mga kongresista na i-impeach si BP Sara Duterte, hindi na kayo gagawa ng mga ganun eh. Yung iipunin mo lahat ng kongresista. At doon pa lang eh, may mga nag-leak ng usap-usapan na nagkaroon talaga ng bigayan. Ang problema kasi dito sa mga ito eh, katulad ng lagi nating sinasabi, yung mali, pilit nilang pinagtatakpan para yung tama ay maging mali. So, ang ibig kong sabihin, yung putik nila sa muka, tinatanggal nila at ibinabato sa muka ni BP Sara Duterte. Yun ang totoo dito. Kung halimbawa, wala pala talagang nagbayaran eh. Bakit di nyo kasuhan si Toby Tiangco? Bakit hindi nyo kasuhan si Mayor Magalong? Dahil yun ang claim ni Mayor Magalong. Napakalaking issue po nito. Itong issue, pinag-uusapan po natin dito, pera ng taong bayan. So now, kung walang bigayan na nangyari, ang tanong na lang namin, saan napunta yung kaban ng taong bayan dahil 3 taon na kayo nakaupo sa inyong kapangyarihan, sa administrasyon na ito, pero walang maramdaman ang taong bayan doon sa pera na taon-taon ay kumpleto naman na ipinapasa ng Kongreso. Nasaan yung mga proyekto? Trilyon-trilyon po ang nawawalang pera sa Pilipinas. Dahil kung hindi yan nawawala, di sana meron tayong magandang kalsadang dinadaanan, meron tayong magandang tulay na tinatawiran, at meron tayong mga paliparan na talagang hindi nagkakaproblema. Ngayon, puro problema po eh. Puro problema po ang kinakaharap ng Pilipinas na yung solusyon hindi mahagilap kung nasaan. So yun na lang ang katanungan. Saan napunta ang kaban ng taong bayan kung totoo na walang natanggap yung mga kongresista na yan? Billions of pesos ang pinag-uusapan natin dito, mga partner. Matindi. Alam mo, nakakaingit nga yung mga politiko ng example, Japan, Korea. Kasi pag naakusahan sila ng korupsyon, kung hindi sila bababa, magpapakamatay dahil sa bashing. Dito sa kapal ng mukha ng mga politiko natin dito sa Pilipinas, huling-huli na sa akto, panay pa rin tanggi at hindi pa nababa. Ito nga yung patungkol dyan sa impeachment na bayaran-bayaran na yan, di ba meron nang sinabi si Duke Prasco nung alam ko, nung campaign to, nasabi niya na kaya ko pumirma ng impeachment dahil hindi tayo mabibigyan ng project. Doon pa lang, alam na natin na nagkaroon ng pabor. Hindi man bayaran, pero pabor yan. Tapos ano pa yung sinabi ni Mayor Magalong? Tapos ni Tiangco. 3 na yan. Hindi mo ba alam? Para ka talagang si Claire no? Itong si Princess na to. Parang si Claire, hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Ang dami ng mga nagsabi niyan. Kaya nga nyo nga tinanggal yan si Prasco dyan sa sa grupo nyo Kasi nga nagsalita siya patungkol dyan sa impeachment na dahil nga kung hindi ako sasali dito o hindi ako pipirma dito, walang mangyayari sa atin, sa lugar natin. At hindi lang siya ang niyan, lagi kong binabanggit sa inyo, meron akong kilalang mayor
na nagsabi niyan patungkol diyan sa dati siyang kongresista patungkol diyan sa Kamara na pag hindi ka talaga kumampi sa speaker, wala ka talaga. Wala kang budget. Itsapuera ka sa kanila. Hindi kita kakampi, bahala ka na sa buhay mo. Kaya ang nangyayari diyan sa Kamara na yan, kampi-kampihan talaga. At syempre, nagkakaroon dyan ng di umanong bayaran. Hindi natin alam, yun nga, sabi mo, partner na, yung mga pera ng taong bayan, saan napupunta? Yeah. Hindi naman natin nararamdaman. Wala namang mga project na malalaki tayo nakikita. Meron niyang nasisirang mga kagaya niyan sa San Juanico. Diba? Kailangan ng rehabilitation yung tulay na yan, pero hindi natin maramdaman. Ano to? Saan napupunta yung pera? Sa taong bayan o sa inyo? Ayun ang tanong dyan. Sa inyo ba o sa taong bayan? Yan ang problema, partner. Kasi ang sabi nila malaking tulong daw sa taong bayan yung ayuda. Grabe, no? Samantala ngayon, yung poverty, yung kagutuman sa Pilipinas, palala ng palala, partner. Palami ng palami yung bilang ng nagugutom. At hindi lang hindi lang si Tobit Tiangco, hindi lang si Mayor Magalong, hindi lang si Prasco, pati si VP Sara Duterte nagsabi din na may nagkaroon talaga ng bigayan. At ito may nakausap tayo. Ito legit partner. Na kongresista. Kongresista nagsasabi na kung hindi daw nila tutuluyan si VP Sara Duterte, mayayari sila. Nako. Makukulong sila. Doon pa lang sa sinabi na yun, ano tingin mo? May ginawa kang kalokohan kay VP Sara Duterte. Kasi kung hindi makukulong o maipit si VP Sara Duterte, inaamin mo sa sarili mo na mayayari ka. Hindi, Diba? tsaka hindi lang sila. Oo. Pati senatory. Yun, di ba? Hindi, marami silang illegal. Pero alam mo, sa tingin ko, dapat magalit dito si Trillanes. Bakit? Sige nga, paliwanag mo sa amin. Isipin mo, siya yung putak ng putak. Hindi siya nabibigyan ng posisyon. Naunahan pa siya ni Claire Blagger. Ito si Bucor. Tapos ito si Princess. Na-discover lang to kasi di ba? Yung pinalabas ni BP Sara sa rally ni Isko, ni Yorme Isko, yung picture ni Abante nakadila. Oo, pumutok ang butsin nito si Abante. Alam mo nagngangawa sa media. Nakita ni Tamba. Eto. Magaling to. Eto, galit kay Sara. Bigyan ng posisyon niyan. Bigyan ng posisyon niyan. Pero partner natalo din yung spokesperson to ng isang politiko na tumatakbo din sa Maynila na natalo. Ito si Little Princess. Kaya ngayon, ibinubuhos na yung galit talaga kay BP Sara Duterte. Kasi doon sa entablado, kumbaga limited lang yung time na pwede ka magsalita doon. Di ba? Pagka nagsasalita yung mga politiko, may 5 minuto, limited lang. So dito, unlimited siya. Kasi considered siya partner as a spokesperson of House of Representatives. So bilang ikaw, lihiti mo ka na na tagapagsalita ng House of Representatives. Ikaw ngayon, siyempre pipick up lahat ng sinasabi mo, pipick upin ng mainstream media. Ibabalita ngayon. Para siraan si VP Sara Duterte kasi yung mga vloggers na binayaran nila, dati, kasi may umamin na nga, hindi gumana Kaya ito, napakaganda nitong ginawa nilang kapamaraanan para sirain sa pamamagitan ng mainstream media. Sabi na kanina, nadadalhin talaga nila dito trial by publicity. Yun. Pero kung kung kailangan nyo lang, kasi marami akong kakilala, kailangan nyo pa ng taga Bardagulan. Marami may friendly ako, marami akong kakilalang mga vlogger dyan. Sino? Tamba, BBM. Marami dyan, talagang talagang nasa kampo nyo yun. Kaya lang, medyo, mukhang dugyot Pero bihisa mo lang, katulad ng bihis ni Princess, okay na yun. Pwede, no? Pwede na yun, bihisan lang. Nadadala naman sa medyo, bihis Sa ngayon kasi mukhang hindi naliligo. Pero... ay, parang kilala ko yun. Ikaw talaga. Hindi naliligo. Pero ngayon, basta bihisan mo lang yun. Makulang ng yun. Tsaka mga partner, talagang ang lakas ni VP Sara kasi una-una, si Claire ang nilagay nila, hindi kinaya Hindi kinaya. Dagdag pa sila ng isa. Dagdag pa. Ang kawawa ngayon si Trillanes, effort ng effort, putak ng putak, simula pa noon, hanggang ngayon hindi pa nakakaposisyon. hindi pa naririnig yung Marcos no? Pero ito, si Little Princess partner, parang wala pang si VP Sara dito Bakit Little Princess? Little Princess, kasi kung makaiyak, akala mo bata Petite Princess. Petite Princess. Petite Princess.
hindi pa napapasok o hindi pa nasasagap ng radar ni VP Sara Duterte. Pag nasagap ito ng radar ni VP Sara Duterte, hindi ko alam kung saan aabot ang kaba nito. Ngayon pa nga lang na hindi pa sumasagot si VP Sara Duterte, nangangatal na magsalita. Isa lang sagot ni VP Sara dyan. ano? Meron ba tayo noon yung picture ni nung tatay? Yung ganon? Doon sila galit lang galit eh. Pero sa akin, partner, wala, hindi ubrat ng mga to eh. Kasi alam na ng tao bayan kung ano talaga yung laro na ginagawa nila. Laro, maduming laro ng politika. Saka mo na nakakita. Di ba? Nagkaroon, for the first time in the history of politics, nagkaroon ng spokesperson. Ang Speaker. House of Representatives, Speaker of the House, samantalang siya mismo ay tagapagsalita na ng House of Representatives. Kumuha rin siya ng tagapagsalita. Speaker na speaker. Speaker plus Bobito speaker. talaga. Bobito ang sagot, sabi ko, sorry. Pero buti na lang, partner. Isang bagong pangalan ang tila umuusbong para sa 2028 presidential race. Para sa isang political analyst, posibleng si Davao City Mayor Baste Duterte ang maging susunod na pambato ng PDP laban. Alamin kung bakit sa report ni MJ Mundiha. Nagbitiw pansamantala si Senator Robin Padilla bilang presidente ng PDP Laban upang ituon ang buong atensyon sa kanyang mga tungkulin para sa nalalapit na pagbukas na ika-20 Kongreso. Bilang tugon, itinalaga ng partido si incoming Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte na kasalukuyang Executive Vice President bilang pansamantalang hahalili sa pamumuno ng partido. Ayon sa PDP Laban, bahagi ito ng succession protocol. Kaya si Baste ang siyang itinuturing na pinaka-naaangkop na maging bagong mukha ng kanilang hanay. I respect Robin Padilla's decision. I fully support him. Then I will assume the position as acting president of PDP Laban. No problem for me. Ngunit para sa political analyst na si Professor Froilan Calilong, hindi simpleng pagtatalaga ang hakbang na ito, kundi maaaring senyales ng mas malalim na paghahanda para sa 2028 presidential elections. Ito nga'y lalo pat unti-unting lumalawak ang karanasan at papel ni Vice Mayor Duterte sa mundo ng politika. Also another good thing, no, para si Mayor Baste Duterte mabigyan din naman ng mas magandang exposure dito sa partido. Kilalang palaban ng bunso sa magkakapatid na Paolo at Sara Duterte, si Vice Mayor Baste ay kabilang sa mga matitinding kritiko ng mga pulisiya ni Pangulong Marcos Jr. lalo na nang ipadala sa ICC ang kanilang ama para doon litisin at ikulong. Para sa pamilya Duterte, malinaw na kidnapping ang ginawa sa dating Pangulo dahil sa pilitan nitong binitbit palabas ng bansa. Bagamat sinasabing wala pa raw interes na pumasok sa national post si Vice Mayor Duterte, naniniwala si Calilong na likas sa dugo ng mga Duterte ang pagiging lider. Tanong ngayon, ito na nga ba ang plan B ng partido sakaling tuluyang hindi makatakbo si VP Sara sa 2028? I think both ways magiging beneficial ito, no, para sa partido, because I believe naman na may kakayahan itong si Baste Duterte to actually lead na the party. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeha, SMNI News. Ayun. Huwag niyong iligaw. Yan lang ang masasabi ko dyan. Huwag niyong iligaw. Kasi si VP Sara tatakbo sa 2028. No ifs, no buts. Mananalo yan sa impeachment. Wala silang numero. Malabo yan. Suntok sa buwan niya, 99% si VP Sara yan. Pero, okay, for discussion purposes, total gusto nyong iligaw yung taong bayan, ilipat kung saan-saan. Tama yung sinabi ni Mayor Baste. Kahit wala pa ang VP Sara, ang tambaluslos hindi mananalo. Wala sila dong, wala sila dong pwedeng itapat. Kasi, halimbawa, wala nga si VP Sara. Si Baste. Kung hindi si Baste, si Bongo pa lang sinisiraan na ngayon pa lang. Dahil alam nila, sakit na nila sa ulo. Record yung boto ni Bongo, record po yan. Ang dami at usually, yung nagna-number 1, ang talagang malakas. Yes. At yung dalawang nag-number 1, parehas PDP. Baka nakakalimot kayo. Bongo and Robin Padilla. Kaya si Sara, andyan yan. Pero kahit sa amunting nan, sasakit ang ulo
nitong magpinsang Marcos at Tamba dahil hindi nila kakayanin yung pwersa na yan. Yes. Paikot-ikutin mo dyan. Sara, Bongo, Robin Padilla, Baste, wala silang kapanapanalo dyan. Alam mo kung isa doon, president, isa vice president, tatakbo, walang panalo yung kalaban dyan. Alam mo, kunwari halimbawa, hindi si BP Sara, si Bongo ang president, tatakbo sa 2028. Kahit sinong gawin mong vice president, panalo. Malakas. Bakit? Dahil sa galit nila dito sa magpinsang ito. Correct. Kahit si Banat Bayan tumakbong vice president, mananalo yun eh. Dahil galit na sa inyong magpinsan. Oo. Wala kayong nagagawang tama. Yan ang katotohanan niyan. Alam mo, napansin ko lang, partner, no? Ang dami nung mula lang tayo nagkaisip, marami nang nagdaang presidente na medyo nagkakaroon lang talaga ng konting kagat pagka nandyan yung tapang eh. Pag matapang ang isang presidente, ang isang leader, sumusunod talaga sila eh. Sumusunod talaga sila. Katulad ni Erap, si FBR, medyo matapang yon, medyo nahimig ang bansa nun eh. Tapos, nung dumating si PRRD, na talagang tunay na matapang, na pag sinabi niyang ganito, gusto niyang mangyari. So, ngayon, regarding dito sa binalita natin, regarding kay Mayor Baste, ako sana yung pamantayan ko, partner, sa isang magiging presidente, yung lawyer talaga. Lawyer. Pero nakita ko naman si Bongbong Marcos nga naging presidente. Etong si Mayor Baste Duterte, di hamak naman na mas malaman yung utak niya kay Bongbong Marcos Jr. So, kung si Mayor Baste ang magiging dahilan para muling sumigla, umulan ng Pilipinas, bakit hindi? Pero tulad ng sinabi ni Coach Oli, hindi nyo mapapatumba si BP Sara Duterte. 3 taon yun ang pinipilit na pinatutumba si BP Sara Duterte, hindi nyo pa rin napapatumba eh. You have another 3 years? Yan na lang ba gagawin nyo? Patumbahin yung maaaring makalaban nyo sa 2028 election? Sana naman iniisip nyo kung bakit kayo nandyan. Kung ano, yung trabahong dapat yung gampanan, kaya kayo inilukluk ng taong bayan. Sabihin na natin na binudol nyo yung taong bayan. Kahit konti sana, magpakita naman kayo konting hiya. Yung ipakita nyo sa tao na kaya kayo tumakbo bilang mga lingkod bayan, kahit konti, lokohin yung taong bayan na maglilingkod kayo. Magpakitang gilas kayo sa susunod na 3 taon. Yun lang hinihiling ng mga Pilipino. Kasi kung ganito ang pinapakita nyo sa mga Pilipino sa araw-araw na ginawa ng Diyos, na sa tuwing nagsasalita itong si Presidente Marcos, matatawa ka na lang talaga. Kasi parang wala siyang alam sa nangyayari sa paligid niya. Wala. Makakalimutan ang pangalang Marcos sa istorya ng politika ng Pilipinas. Dahil yung sinabi nyo na iaahon ang apilyedong Marcos, lalo nyo pang nilubog Kasi mas pinatunayan nyo ngayon na tama yung binabasa sa libro, yung itinuturo sa paaralan, na kumpirma namin ngayon na tama pala talaga. Partners. Alam mo dati, partner, nawawalan na ako ng pag-asa. Nababanggit ko to sa vlog ko Pero ngayon medyo nakakita na ako ng liwanag. Yeah. Maganda to. Ano ba kasi problema? Ano bang nakakawalang pag-asa sa bansang Pilipinas? Anong problema natin? 3 po. Una, corruption. Yan. Pangalawa, itong mga NPA, rebelde, komunista. At pangatlo, droga. At ang gusto ko tong komentaryo nung may nagbigay ng komentaryo kanina dito. Basahin ko lang Sige. Asa na ba yun? Nawala na. Basta sabi niya, BP Sara for President, Pastor Kibuloy for Vice President. Ang ganda nun. Ito, sigurado tayo, solve ang problema natin sa korupsyon. Yang dalawang yan, kilala, na talagang galit sa korupsyon, walang bahid po ng korupsyon yan. Sara and Pastor Kibuloy. Pangalawa, galit yan sa NPA. Talagang binubuhos nila ang kanilang buhay para masolusyonan itong mga lintik na mga komunista na ito. At pangatlo, wala pong kabahid-bahid ng droga. Talagang galit sila sa droga. Pag tinignan mo, talaga matindi.
Pag yun, dalawa nagtandem, mismo, I agree with you. Sino ba tong nagbalita na ito? Si Chucky Shoulder. Pero meron din dito nagbanggit. Si Diego, sabi niya, BP Byron. Maganda, BP Byron. BP Byron. O meron naman dito, sabi ni Efren, pambato ni Bangagli Satanas. Si Biko at Tulfo. Ako sa tingin ko okay ito si Biko. Pero ito si Tulfo, wala. Alam mo, pag ikaw sa gitna ng anomalya sa gobyerno, tapos nanahimik ka, ayaw ng taong bayan yan. Yung gumigitna, kaya nakita natin ang totoong kulay ni itong si Tulfo. Si Rafi. Hindi ka tunay na sundalo. Kung sa gitna ng gera, nagtatago ka. Partner, ako, nakikita ko dito, pwede to si Mayor Baste. Kasi, unang-una, BP Sara, Mayor. Pangulong Duterte, Mayor. Kasi yung mga mayor, hands-on yan eh. Kumbaga, may experience sila kung paano magpalakad talaga ng gobyerno. Yes. Yung city. Pero kung, tignan mo kung nangyari kay Marcos, di ba nagkagulo-gulo na. Alam nyo, naiisip ko nga mga partner pagdating dyan sa 2028 o dito sa nakaupong presidente, tsaka kay Romualdez. Yes. Kung gusto nyo pala ng kapangyarihan o posisyon na magtatagal kayo, dapat ginalingan nyo. Yes. Diba? Kahit yung kahit yung pakitang tao lang, naggawa kayo ng maraming project, tumulong kayo sa mga Pilipino, ayusin nyo yung bansa. Malamang sa malamang, hindi magagalit ang Pilipino sa inyo at hindi magagalit ang taong bayan na baka gustuhin pa ng taong bayan na magstay kayo dyan. Yes. Kagaya ni Pangulong Duterte. Di ba? Wala na si Pangulong Duterte sa posisyon pero ang taong bayan gusto pa rin siya presidente. Bakit? Maganda yung ginawa eh. Hindi katulad nyo. 3 taon na nga pa rin. Tapos, ang napapansin ko nga dito, mga partner talaga nagtatrabaho na si Marcos No, kasi, pero mo, karpentero. Tapos naging teacher. Ang dami niyang ang dami niyang agenda ngayon. Bakit? Magsusukuna na kasi. Yes. Kaya nagmamadali na tong mama na to na para may i-report siya dun sa zona niya. Kasi kung wala siyang ginawa talaga, papetiks-petiks lang siya, pagdating ng zona, ano sasabihin niya? Di ba? Yung baka yung sabihin niya, yung higupin yung baha. Higupin yung baha. Tapos, pag lanin niya, pagkatagtuyot, gamitin. Oo, gamitin. Ayan. Sa akin naman, partner, bilang huling kasi inabot na tayo na naman ng oras, bilang huli, natatandaan ko, same season nung Duterte administration, 3 years after ni Pangulong Duterte umupo, ang pinagkakabisihan natin noon yung pagpapalaganap ng mga nagawa ni PRRD. Ipinagyayabang natin sa taong bayan, sa mga Pilipino, yung mga achievement ng mga Duterte. And same with SMNI. Ang ginagawa ng SMNI, yung mga nagagawa ni President Duterte, ng Administrasyon Duterte, kasama ka ng kanyang mga gabinete, yung mga tulay, yung mga ports, yung mga kalsada, at yung mga bypass roads na nagagawa ng Duterte administration, doon tayo busy dati. Hindi tayo busy sa darating na 2022 election. Pero ngayon, nakakalungkot dahil wala pa tayong nararamdaman, wala pa tayong nakikitang nagagawa ng Marcos administration, pero ang pinag-uusapan na yung mga susunod na eleksyon. After 1 year nila, pinag-usapan yung 2025 midterm election. Kasama na rin doon yung 2028 election. Pero ngayon, wala pa sila nagagawa. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng dapat pagsisilbi nila sa bayan. Pero, ang pinagkakaabalahan nila, yung magiging halalan sa 2028. Samantalang nung Duterte administration, hindi tayo magkamayaw sa kakasagot doon sa mga kritiko ni Pangulong Duterte at sinasampal natin ang katotohanan na maraming nagawa itong mamang ito kasama ng kanyang mga gabinete. Ang nakakalungkot ngayon, imbis na sana ipinagyayabang nila yung kanilang mga achievements after 3 years ng kanilang panunungkulan, ang pinagtutuunan nilang pagpansin ang susunod na halalan. Nakakalungkot lang, partner. Oo, partner. Biruin mo naman, sa aking last message, yung panahon ni Pangulong Duterte, pag pinagtanggol mo, hindi ka mahihirapan
Kasi alam mong may ginawa, tsaka alam mong nasa tama. Madali pang sabihin na natin, hindi kami nahihirapan na ipamalaki yung mga nagawa ni Pastor o hindi kami nahihirapan na sabihin yung mga proyekto ni Pastor kasi maraming nagawa. Yes. At totoo. Unlike si Marcos, anong sasabihin namin kay Marcos? Batikos talaga ang mangyayari sa kanya kasi wala naman siyang ginagawa sa Pilipinas eh. Puro lang siya salita. Sabi mo kanina, mayroon. Puro kasi Nagkarpintero Ha? Nagkarpintero. Oo, ayun ang ginagawa niya kasi magsusona na. Kaya magtatrabaho na siya na magtatrabaho. Yeah. Naging teacher pa nga, di ba? Partner. For sure, win tayo. 2028, Sara Duterte, President, Baste Duterte o Pastor Kibuloy for Vice President. Naku, may clamor na. Marami na naman magagalit niyang partner. Pero problema dyan, marami na naman mabubula ang bibig niya. may nenervisin na. dapat, hindi. Malabo yan, partner. Hanggat nandyan si Sino? George Garcia. Nako. Kailangan maalis na yan. Oo. Nenervisin dito yung mga NPA. Loko. O sige, kita-kita po tayo muli mga kabanateros. Pero teka muna. Ano? Sa Friday may celebration ako ha. Sa Friday ko na i-announce ko ano yung i-celebrate ko sa Friday. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea. Ako naman po, si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po sa...